Higit 200 piso ang kita bawat araw ni Mean de la Cruz sa pagtitinda ng ice candy at yelo. Kinukuha niya ang mga ito sa ibang vendor, pero pag may natira, itatabi niya ito sa kanyang sariling refrigerator. Kaya problema daw kapag nawalan ng kuryente ngayong El Nino. Dahil walang kuryente, siguro stop din yung ice candy. Magtitinda na lang siya ng ibang produkto. Tulad ng mga noodles, ng mga itlog, yan may madaling ibenta yan. Tulad ng gulay, yan din magagamitan mo. Ayon naman sa Meralco at sa una ng pahayag ng Department of Energy, may sapat na supply ng kuryente kahit pa El Nino. Ang forecast naman ng DOE so far is hindi tayo magkaka-red or yellow alert for this year even with the El Nino. May nakaabang din na supply sa ilalim ng tinatawag na Interruptible Load Program, kung saan ang malalaking kumpanya ay gumagamit ng generating set para bawasan ang pressure sa national grid. Kung dumating yung point na kailangan magrasyon tayo ng kuryente at magkaroon ng rotating brownouts, ipaprioritize natin yung mga households na hindi mawalan ng kuryente habang yung mga large business establishments tumatakbo ng kanilang genset. Pero dahil tag-init, asahang tataas ang presyo ng kuryente. Una, tataas yung demand, more than usual dahil ang forecast is mas mainit. At pangalawa, may posibilidad na mas konti yung production from the hydroelectric plants dahil nga mas konti yung pag-ulan. Ngayong Enero, na simula pa lang ng taon, nag-anunsyo ang Meralco na ng taas presyo na 8 sentimo bawat kilowatt hour. Katumbas ito ng 17 pesos na dagdag sa buwan ng Meralco bill sa pamilyang kumukonsumo ng 200 kilowatt hour. It's a slight upward adjustment. Hindi na talaga ito napigilan sapagkat yung kondisyon sa spot market at yung pagtaas sa presyo ng independent power producers dahil nga sa gumamit ng mas mataas na halaga ng fuel. So, ito yung mga sitwasyon na naisin man namin na pababain yung presyo. Pero yung actual na sitwasyon on the ground will not really make that a reality. Sa katulad ng maliit na tindahan ni Mean, doble ang pagtitipid para makabayad ng mas mahal na kuryente. Pag sa araw-araw po, minsan iniipon na lang namin. Alam ba, pag padating na siya ng bill, yun na lang dinadagdag namin kung ano yung naipon namin. Para sa mga pamilyang nasa ilalim ng 4Ps o yung pantawid pamilyang Pilipino, may discount ang Meralco na pwedeng applyan. Ihanda lang daw ang government ID, Meralco bill at katibayan mula sa DSWD. Lois Calderon, CNN Philippines.